Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Meisha Amir from Japan, Kabayan. Aries, this reading is for you. Tao na nakakonect sa'yo. Maring kapatid mo, magulang mo, karelasyon mo, o bagong tao man siya, no? Tingnan natin. Or anak mo. Tao na nakakonect kay Aries, ano ang nararamdaman mo kay Aries? Tandaan nyo, palagi tayong, minsan is vice versa kasi, ang lumalabas, ipasok nyo yung sarili nyo. Tao na nakonek kay Aries, ano ang nararamdaman mo kay Aries? Maaring vice versa, ha? Oh. Bakit yan ang nararamdaman mo sa kanya? Or maaring tayo is a vice versa. Okay, ang nararamdaman niya sa iyo, Aries, no? Andito yung situation na syempre, para sa kanya, ang iniisip niya kasi is na sobra siyang naging very care, maalaga, person na pinahalagahan kanya. Sabi niya dito kasi sa kanya kasi ikaw yung tao na kanyang soulmate. Sabi niya dito, you are a person na soulmate ko. Ikaw yung tao na alam ko na nakakonect sa akin at pinahalagahan ko yun, inalagaan kita, minahal kita. Kumbaga, no, nararamdaman niya sa'yo, ang tao na to, still holding siya sa'yo no? Aries, or vice versa tayo. Andun yung gusto niya pa rin ng union, gusto niya ng duality, or maaring gusto niya pa rin ng connection sa'yo, either a partnership, a lovers, or pagkakaisa lang. No, gusto niya ng naramdaman niya sa'yo, gusto niya na stable relationship again sa'yo. Kasi gusto niya uli sa'yo ng union. Yun na nakikita ko dito. Nandun pa rin yung attraction, no? Sa nakikita ko dito. Kasi ang nakikita ko sa kanya, you are a person na ginagawa mo yung lahat. How you grow. Ganun ang nakikita ko sa kanya. Ikaw daw yung tao na, kumbaga, kinner ka niya. Actually, kinner ka niya. Masyadong minahal at pinahalagahan ka niya. Yun. So, nakita ko dito. Dito pa rin si Ten of Cups, Kumbaga, dito pa rin yung sitwasyon na gusto niyang mabuo kayong muli nito, no? Itong tao na to. Sa nakita ko dito. Gusto niya uli magkaroon ng development sa bawat isa sa inyo. Siguro iba sa inyo, nasa 6 years kayo, 2 years, 7 years, 10 years, 4, o 10 man yan, o ilang years man yan, o months man yan, no? Sa nakita ko dito, yun yung nararamdaman niya sa'yo. Gusto niya uli ng development dito sa relasyon na ito. Or vice versa. Aries, anong nararamdaman mo sa tao na to? Ano ang nararamdaman mo, Aries, sa tao na to? Tandaan nyo, palagi tayong vice versa, ha? Ano yan? Okay. Okay, ang nararamdaman mo sa kanya, siya yung tao na, alam mo yung nangako siya sa'yo, or vice versa ha, nangako siya sa'yo, pero hindi niya yun tinupad. Kumbaga, puro salita, ganyan. O may mga pangakuan na hindi nagkatotoo, ganyan. Nararamdaman mo sa kanya, hindi yung pang-aabuso, inabuso niya yung kabaitan mo, kinontrol ka niya, or maring naging dishonest siya sa'yo, sa nakikita ko dito, o hindi yung situation na nagkaroon talaga ng chaos or hindi naging stable talaga itong relationship na to, no? And now, you're releasing yourself
dito sa tao na to, sa nakikita ko dito, nag-escape ka na, you starting a new journey into your life, sa nakikita ko dito. Pero ang nakikita ko sa'yo, Aris, andito ka pa rin sa sitwasyon mo na ano no, parang nai-stuck ka pa rin dito sa relasyon. Kahit na sabihin mo na you're starting a new journey or starting a new path into your life or nagkaroon man sa'yo ng shipment kasi you are focusing more sa mga project mo or mga ginagawa mo this time, hindi ko pa rin nakikita na naka-move on ka na totally kasi ang nakikita ko sa dito, you are feeling stuck pa rin sa relationship na ito. Kumbaga, hindi ka pa totally nagkakaroon ng shifting, no? Dito sa buhay mo, kumbaga. Sa ngayon lang siguro is may mga ginagawa ka lang na gusto mong i-force muna this time kaya you want to release yourself dito pero deep inside ang nakikita ko sa dito naaalala at naaalala mo pa rin itong relationship na to. Handun pa rin yung sitwasyon na manifestation na either maalis ka in a new journey or kasi ang nakikita ko sa'yo dito, Aris, pinaglalabanan mo no? Pinaglalabanan mo yung relationship. Sa nakita ko to. Ay, sandali. Hindi ko na-explain. Kung kayo is magkarelasyon nitong tao na, kung ito sa magkakahiwalay sa iba naman sa inyo, kung magkarelasyon, Aris kayo ng tao na to, sa nakita ko, andun naman yung ano nyo, pagpapahalaga at inaalagaan ka nitong tao na to, andun pa rin naman yung pagkakasundo ninyong dalawa, no, sa nakikita ko dito. Kung kayo is single nitong tao, kung kayo isa single, no, maaring meron kayong nakakausap na tao dito, no, na new person or nakakabanding na isang tao dito. Pero you need to trust more to your intuition kasi syempre mahirap pa rin na hindi mo malaman kung sino yung ikakapareha mo. Pero maaaring may nakakausap ka na or may tao na babalik sa'yo. Yun kasi nakita ko to. Sa ibang nakakausap nyo, maaaring mag-ingat pa rin kayo. Dito naman, kung kayo is magkahiwalay, yun naman na nakikita ko, maaring handun pa rin yung pinaglalabanan mo, yung feelings mo, kahit na nagpo-focus ka sa mga project mo, sa mga ginagawa mo this time, pero you still stuck, no? Nagkakaroon ka ng self-imprisonment sa kanya or in a relationship. Kung kayo is magkasama nitong tao na to at hindi naman kayo nagkahiwalay, ang nakikita ko sa iyo, itong tao na to, hindi to marunong tumupad sa kanya mga pangako. Kaya minsan siguro, mas pinipilit mo na lang na mag-focus sa sarili mo, no? Sa nakikita ko dito. Nagpapakatatag ka, pero syempre, handun pa rin nasasaktan ka. Kumbaga, mas pina-priority mo lang yung mga tinatahak mo this time. Kung ikaw naman is single person dito, sa nakikita ko sa'yo, try to move on and keep moving kasi maghintay ka lang daw, darating daw yung tao na pang forever sa'yo, sa nakita ko dito. Sa ngayon is, kailangan mo lang din i-release yung sarili mo sa past situation mo, no? Sa nakikita ko dito. Kumbaga, maging patient ka muna, tumuto ka muna sa sarili mo, tumuto ka muna sa mga opportunity na meron ka sa ngayon. Yun ang nakikita ko. Tao na nako-connect kay Aris. Ano ang intention mo kay Aris? Tao na nako-connect kay Aris. Anong intention mo kay Aris? Ay, ano ba yan? Baliktad. Tandaan nyo, palagi tayong vice versa. Bakit hangman? Okay, ang intention niya sa'yo, naghihintay siya actually. Naghihintay siya. Nahuhold pa siya nung nakaraan sa nakikita ko dito. Kasi ang nakita ko sa kanya, gusto niya talaga mabuo tong 10 of Cups or gusto niya talaga, kung kayo magkahiwalay nito gusto niya talaga na magkaroon uli kayo ng harmony or connection nitong tao na to, no?
or development man lang in this relationship. Kumbaga, still holding itong tao na to sa nakaraan at nagkakaroon siya ng regret actually. Nagkakaroon siya ng regret dahil sa kasinungalingan o hindi pagiging totoo in this relationship. Sa nakita ko, kung kayo naman is magkasama at hindi naman kayo nagkahiwalay nitong tao na to, sa nakikita ko dito, talagang in this relationship is more on disappointment, may nag-moving home. Naglipat ka ba ng bahay, Aris? Umalis ka ba ng lugar, bahay? May moving home ako nakikita. Or maybe nag-move on ka na talaga in this relationship pero you still stuck. Mga ganyan. O na-hold ka pa talaga na nakaraan. No? And then, kung kayo is magkasama at hindi naman kayo nagkahiwalay nitong tao na to, maraming disappointment, syempre. Nandun talaga yung self-doubt o hindi yung mga hindi nagiging maganda yung situation. Kumbaga, nalalack of plano. No? Kung kayo is magkasama nito maaring nagkakaroon ng mga pagsisinungaling, paglalay, pagbetrayal, sneaky person, ganyan. Nahahangka in this relationship, kumbaga. Parang you are patiently waiting to develop or magkaroon talaga ng totally 10 of cups yung relasyon na to. Kumbaga. Baka sakaling pagdating ng panahon ay maging maganda at maging okay din ang lahat. Parang ganun ka sa sitwasyon mo. Or ikaw or vice versa kung kayo single, naghihintay ka syempre. Naghihintay ka ng tamang panahon o tamang pagkakataon na dumating yung time na dumating na yung hindi ka nalolokohin, yung tao na hindi na magbibetray sa'yo, ganyan. Andito ka pa rin sa sitwasyon mo na nagkakaroon ka ng recovery, no? Hindi ka nagmamadali. Sa iba sa inyo, hindi kayo nagmamadali. Kumbaga, nagpo-focus ka pa sa meron ka destination ngayon. Walang pagmamadali ako nakikita. Tingnan natin ang action niya sa'yo. Tao na ako na kay Aris. Ano ang action mo kay Aris? Tandaan nyo palagi, maaring tayo is a vice versa. Ay, the Two of Cups talaga. Ang ganda naman ng ano niya sa'yo, action niya sa'yo. Bakit Two of Cups? Ang action mo kay Aris. Tandaan nyo, vice versa Bakit Two of Cups ang action mo kay Aris? Okay. Tingnan nga natin. Kuhanin ko itong ano. Ano ibig mo sabihin sa ano? Oh. Okay. 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 Kung kayo is magkahiwalay nitong tao na to, gusto niya na uli sa iyo ng union or pagkakaisa nitong tao na to. Ano yung sitwasyon na maaari iba sa inyo is wala kayong closure or andun yung sitwasyon na nagkakaroon naman ng healing kasi gusto niya mag-heal itong relationship na to no? Gusto niya uli ng new beginning dito and gusto niya uli ng new horizon or pag-uusap itong tao na to no? Sa nakita ko, nagkakaroon siya ng emotional pain. Ang action niya sa'yo is to union, magkaroon ka ng harmony, magkaroon ka ng closure or start a new beginning sa buhay o sa relationship na to. Make a new horizon, ganyan. Or magkaroon hindi naman siya nagmamadali or magkaroon kayo ng development to each other. Kumbaga, hindi agad-agad na na magja-jump kayo into a lovers. Kumbaga, parang unti-unting muling i-develop yung relationship, ganyan. Kumbaga, magkaroon kayo ng mga banding, labas kayo, kain kayo, talking, mga ganon sa nakita ko dito. Kung kayo is magkasama o hindi naman kayo nagkahiwalay nitong tao na to, ang nakita ko sa kanya, ando naman yung situation na nagkakaroon naman kayo ng harmony, nagkakaroon naman kayo ng balancing relationship. Kumbaga, magkaroon man ng mga disappointment, nakaka-move on naman din agad-agad o nagkakaroon o ginagawa ng isa
yung lahat para makapag-move on, no? Doon sa disappointment o hindi nagiging magandang relationship kasi nagkakaroon ng pagkakaisa. Kung kayo is single, may tao dito, maaaring may tao na dumarating o may tao na dumating na nakakausap nyo na sa nakita ko dito. Yun. Pero ang nakikita ko dito, hindi ka nagmamadali in a relationship No, parang you want to know muna kung sino tong tao na to. Mas good yun, no? Mas alamin mo muna kung sino siya talaga. Para hindi ka rin mag-miss. No? Tingnan natin ang blind spot na connection ito. Maaaring ikaw ito or siya. Yung sa inyo siguro you are manifesting na dumating na yung tao na magiging approachable or tao na magiging couple mo talaga, no? Sa nakita ko dito. Baka there's a manifestation pa. Blind spot na connection ito. Ikaw or siya to, ha? Uy, nandito si ano, Wheel of Fortune. Ano po to? Okay. Pwedeng explain? Okay, kung itong tao na to, sa nakikita ko dito, itong tao na to, namimiss ka niya. Or vice versa, ha? Itong tao na to, namimiss ka niya. Ando yung sitwasyon na nai-imbalance siya ngayon. Parang ano siya, no? Parang nakakarma this time. Or, hindi siya sitwasyon na na hindi siya nagiging totoo sa sarili niya. Itong tao na to. Ganon. Nahahang siya actually dito. Ang nakikita ko sa kanya, nare-reminisce niya, still curious pa naman siya sa'yo. Curious siya sa'yo, nare-reminisce niya yung happy memories niyo in the past, naaalala niya yung paano kanya niloko o hindi naging maganda yung relationship or vice versa tayo. Yun. And then, nakikita ko na gusto kanya kausapin kasi namimiss ka niya. Gusto niya ulit ng connection or andun yung pero nagja-jungling siya, no? Gusto niya ng new beginning, pero nagja-jungling siya sa sarili niya. Dito. Nagja-jungling siya. Sa gusto na nararamdaman niya, o kaya yung sa action niya. Kung mag-a-action na ba ako, dapat ba, paano gagawin ko? Nahado siya sa point na yun, no? Nag-iisip pa siya ng action o gusto niya sabihin sa'yo. Pero namimiss ka niya. Or vice versa. Yun nakikita ko. Kung kayo is magkasama nitong tao na to or vice versa again, maring hando naman yung isa sa inyo is medyo may pagka-childish or handin yung pagiging feeling young or immature itong tao na to or handin yung sitwasyon na maaring isa sa inyo is nagiging unfair, no? Kumbaga, hindi nagiging totoo sa sarili o puro pagsisinungaling, kumbaga hando na lang yung pananahimik mo or vice versa. Kaya nakikita ko nahang ka dito sa sitwasyon. Pero andun yung emotions, no? And then, kung this is a new person, sa nakita ko dito, ingat ka na lang din. Kasi, if this is a new person, nakakaroon ng connection sa'yo, nakita ko matagal mo na siya kilala. O nakilala mo na siya. Medyo, hindi naman medyo, sinungaling siya, no? Sa nakita ko dito. Kasi may mga sitwasyon na hindi niya, may mga bagay na hindi niya sinasabi sa'yo. May sikreto to. Yun ang nakita ko sa kanya. Yun. Kung may bagong tao, meron, no? Meron naman Pero may sikreto siya. Mag-ingat ka na lang din. Pero mag-trust ka sa intuition mo kasi malakas naman yung instinct mo. Kung ano yung nasa instinct mo, yun. Tama yun. Kasi guide mo yun. Anong outcome na connection ito, universe?
Okay. Ang outcome ng koneksyong ito, ang sinasabi dito is try to forgive. Ang sinasabi dito, no? And try to heal yung isa't isa sa nakikita ko dito. And magkaroon kayo ng pagbabago sa isa't isa. Ganon. Kumbaga, ang magiging outcome niya kasi is magi-start muli kayo for being a friendship. Parang ganon sa nakita ko dito. Yun, ang nakita ko dito. And then also, ang sabi rin dito, kasi, is, try mo daw mag-move on, Aries, or vice versa, Aries, and then, try mong, kumbaga, kasi sa ngayon, you are starting a new you, together with to your friend, close relationship, ganyan sa nakita ko dito, enjoying life, try to make it balance, yung mga situation mo this time. Yun ang nakikita ko sa iyo yun yung nagiging sa iyo no? A healing situation mo ngayon. Doon ka nakakapagpa-heal. Pero ang outcome nitong sitwasyon na to, siguro, in a divine timing, parang gano'n ang nakikita ko dito. Kasi ibibigay ni universe sa tamang panahon at tamang pagkakataon. At pag nakita nyo na yung value ng isa't isa, at naisip na ng isa na magkaroon ng gustong bumalik, pwede kayo mag-start muli sa friendship. Ito nakikita ko dito. Sa ngayon kasi is you need to enjoy your life daw muna dito, no? Ganun din sa mga single, sa mga kung kayo is magkarelasyon ito, yun, it's more on patient ka sa kanya, more on giving ka, kahit na alam mo itong tao na to, may pagka lalakero o babaero. Ganyan. O sinungaling, like I told kanina. Tingnan natin kasi hindi yung pagiging betrayal, liar, dishonest. Ganyan. Sneaky person. Ingat ka rin sa mga kaibigan mo kasi may sneaky person or mga kasamaan sa trabaho. Tingnan natin ang advice ni universe. Ano ito? Parang kala ko may basa sa braso ko. Universe, ano po ma-advise mo kay Aries? Kung sa bagong tao dito, ingat ka ha kasi nagsisunungaling siya. Maaring friend mo siya o kakilala mo na siya. Mag-ingat ka. May pagsisunungaling ako nakita. Okay. Okay, sa ngayon, sa nakikita ko sa'yo, Aries, you are a new horizon or handito ka na sa you are moving on, no? Halimbawa, maaring ikaw is nagkaroon na ng isang bagong direction sa buhay mo. May mga sitwasyon na umalis ka na, inabandonahan mo na, at you are moving on in a new horizon into your life. Maaring nagkaroon ng mga separation, kung sa amang separation niya, sa family mo, or up separation from a toxic situation, no? Sa iba sa inyo, sa nakita ko dito. Now, nakikita ko naman na nasa bagong path ka na. And the advice, tama naman din yung advice, Kumbaga, may mga sitwasyon kasi na naging mahirap para sa'yo and then ngayon is nagmo-move on ka na. No? So, nakita ko dito, ang advice is, yes, kumbaga, kailangan mo na talagang mag-going towards to a new you, abandoning the past, and put some effort, and nandito ka na sa bagong direction mo. Tandaan mo, you are the authority and you are the controller ng buhay mo. Mag-focus ka lang daw sa mga gusto mo mag-success sa buhay mo, sa bagong direction mo sa buhay mo. Don't focus sa emotions o mga disappointment in life na nangyari. I-separate mo yun. Kumbaga, kalimutan mo na yung mga bagay na yun sa nakita ko. Don't be stuck. Siyempre, huwag ka magpa-stuck sa mga loneliness o mga negativity na mga kaganapan into your life dito sa nakita ko dito. Yun.
Mag-ingat kayo sa pagdadrive, ah. May mga nagdadrive or someone into your life. Ganyan. Meron din ako nakikita na may namatay? May namatay ba? Hindi ko alam kung namatay in the past or may isang sasakyan. Parang hindi ko alam kung nabangga with cup sa vehicles, ah. Hindi ko alam kung nabangga siya o na-aksidente siya, parang gano'n. Or may namatay in the past. Yun ang nakita ko. Something lost. Ganun. Siguro hindi kayo lahat. Ingat din kayo, no? Kasi iba dito, siguro na, hindi ba nananakit yung inyong mga likod, sa pagod, mga ganyan. Tingnan natin ang energy mo. Bakit ganito? Tingnan natin. Bakit po? Okay. Okay, ang energy mo, sa nakikita ko sa'yo, nandun yung mga point ng buhay mo o part ng buhay mo na magkakaroon ka pa rin ng mga emotional or illusioning something na mga pangarap mo sa buhay mo, no? Kasi ngayon kasi is you are starting a new beginning into your life, nagkakaroon sa'yo ng resetting, andito na yung may marami ka ng ginagawang priorities, may mga sitwasyon na inend mo na sa buhay mo, pero handun pa rin yung part ng buhay mo na naguguluhan ka, pero dahil kahit nagkakaroon ka ng emotional pain or pag-iisip, pero pinaglalabanan mo yon sa nakita ko dito. Kasi mas nandito ka na sa, mas more mong minamahal yung sarili mo, focus into your wish come true or fulfillment sa buhay mo, nagkakaroon ng resetting, ang dami mong ginagawa ngayon o gagawing priorities o marami kang gagawing task na mga bago, no? Pero I hope walang pag-aaway ako nakikita, no? Kasi there's a conflict ako nakikita sa'yo. May mga nangyaring conflict or may mga nangyaring sitwasyon na hindi naging maganda sa iyo, pero ang nakita ko, maaring nai-stuck ka doon, no? At pinag-iisipan mo pa rin yung mga bagay-bagay na solution when it comes doon sa nakikita ko dito. Pero marami kang daw gagawin. Either iba sa inyo project, iba sa inyo idea, sa nakita ko dito. Andito na rin yung, tandaan mo, the choices is always available, Kung gusto mong pa-stock doon ka. Pero nasa sa'yo ito. Pero ang nakita ko sa'yo dito is magiging maganda yung mo, kasi may mga wish come true. A new beginning of your life sa nakikita ko dito, no? Yan, may mga wish come true coming in, as in. Yun lang, siguro, baka iba sa inyo, mga panggabi kayo or hindi pa rin kayo makapagtutulog-tulog, magkukulangin pa rin kayo ng tulog sa gabi, o may mga sitwasyon pa rin na magiging magulo, yung mga agreement o mga tension o magkakaroon pa rin mga competition or may mga tao pa rin na magtataas ng ego niya at may tao pa rin ako nakikita dito na magiging very defensive. Hindi ko lang alam kung iba sa inyo, hindi naman siguro kayo lahat, na maaring magkakaroon o may tao na nagkakaroon ng pag-uusap when it comes to a territorial. Yun ang nakikita ko. May mga agreement, sana hindi ganun kalaki na conflict or argument man yan or any sitwasyon na magulo, no, sa nakita ko dito. Sa nakita ko naman maganda. Yung energy mo, magiging ka lang, illusioning and emotional sometimes sa nakita ko dito. Pero magtatapos din siya. Yun. May sarili kang paniniwala dito sa nakita ko dito. Yun, nakikita ko. Arigato namaste, God bless.